Isang batang ulila ang bumalik sa nakaraan at naging pinakamalakas na mage na may kapangyarihang mapigilan ang lahat ng mahika. Nagumpisa ang eksena sa isang magulong syudad na may mga bangkay na nakahandusay sa lahat ng lugar. Makikita natin ang mga naglalakihang mga hakbang ng isang higanteng dragon na lumitaw mula sa makapal na alikabok at kaharap nito ang 6 na tao. Sinabihan sila ng dragon na wala ni isang tao ang nagtatagumpay laban sa kanya, at tinawag silang mga hangal sa pagtangkang harapin siya. Ngayon ang isang tagapagsalaysay ay nagkukwento tungkol sa Shadow World, ang pinakamalupit na sakuna na kinaharap ng sangkatauhan at binabalot nito ang kanilang mundo ng itim na usok, at ang lahat ng binalutan ng itim na usok ay namamatay. Upang maligtas ang mundo, kinakailangan nilang wakasan ang Shadow World upang pigilan ang pagkalat ng itim na usok. Isa sa mga mandirigma ang nasa harap ng dragon at tinawag niya ito at nangako na tatapusin na ang malaking halimaw. Nilabas ng dragon na si Boromir ang malaking fireball na kanyang ibabato sa kanila, ngunit ang fireball ay nawalan ng bisa sa kalagitnaan ng hangin dahil sa epekto ng mahika ng isa sa mga mandirigma. Kasunod nito ay inilabas ni Boromir ang isa pang malaking fireball sa pagitan ng kanyang mga kamay, ngunit ito'y nawala muli dahil na rin sa taglay na mahika ng isa sa mga mandirigma. Binanggit ng lalaking ito na kanyang pinigilan at winasak ang mahika ni Boromir at sa puntong ito, tumakbo ang 3 kasamahan niya patungo kay Boromir at sinubukan niyang pigilan ang mga ito gamit ang kanyang buntot. Ngunit itinaas ng isa sa mga mandirigma ang kanyang magic shield at madaling tinanggap nito ang atake ni Boromir, habang 2 iba pa ang sumalakay papunta sa dragon. Ang unang sumalakay ay isang lalaki na gumawa ng paghampas sa lupa at nagpadala ng dilaw na bola ng mahika patungo sa dragon, habang ang pangalawang sumalakay naman ay isang babae at binigyan ang buong grupo ng mga basbas ng mahika ng isang mage na nasa likuran nila. Ginamit niya ang kanyang matalas na magic sword upang gumawa ng pinsala kay Boromir at binagsakan nito ang dragon, at masayang nagdiwang ang mga tao sa kanilang tagumpay laban sa dragon. Nais na nilang makaalis sa Shadow World kung saan sila naroroon, pinuri ng isa sa mga mandirigma ang kanilang grupo sa kanilang tagumpay, subalit nag-aalala ang lalaking may salamin dahil sa huli nang dumating ang mensahe at ito'y hindi rin malinaw. Bigla na lang bumukas ang mga mata ni Boromir at nagliwanag ito ng maliwanag na pula, may mga liwanag na lumalabas mula sa kanyang dibdib at labis silang nagulat sa pangyayaring ito dahil iniisip nila na patay na ito. Sinabi ng lalaking sumalakay na patay na si Boromir, ngunit tila may naalala siyang mahalagang impormasyon tungkol sa mga puso ng mga dragon at ipinahayag niya sa grupo ang mga nabasa niya sa isang lumang dokumento, na nagsasabing ang mga puso ng mga dragon ay hindi lamang nagpapump ng mga dugo kundi nag-iimbak at nagpapalaganap rin ng mana. Kapag namamatay ang mga dragon, ang imbakan ng mana nito ay walang mapupuntahan at alam niya sa sarili na si Boromir ay magkakaroon ng pagsabog dahil na rin sa imbakan ng mana sa kanyang puso. Patuloy na nagliwanag si Boromir habang handa nang sumabog ang imbakan ng mana, at nagtanong si Raffaello kung bakit hindi nila alam ang tungkol sa pagsabog ng puso ng dragon bago pa nila tinalo ito. Sinabi ng kasamahan nila na ito ang unang pagkakataon na nagawang matalo ng mga tao ang isang dragon. Si Des ay sinubukan na pigilan ang liwanag sa pamamagitan ng kanyang magic kaso lang wala itong epekto. At doon ang buong grupo ay naghanda na para sa kanilang wakas at si Boromir ay lalong lumiwanag at binalutan ang buong kapaligiran ng kanyang liwanag. Bumalik ang mga alaala ng mga mandirigma at pagkatapos, ang kanyang paningin ay pawang liwanag na lamang at nagbago ang eksena, at ngayon ay makikita natin ang isang mas batang anyo ni Desiree na nakatayo sa isang pasilyo na puno ng mga haligi. Siya ay nakatayo sa pagitan ng 2 haligi na may pinto sa harap niya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang mga kamay at nagulat sa pag-asang buhay pa siya. Narinig ni Desir ang palakpakan mula sa kanyang kaliwa at tinignan niya ito at nakita ang mga mag-aaral na nakatayo sa isang bukas na silid, at nagpalakpakan habang ang isang babae ay naglalakad patungo sa isang podium. Binati ng babae ang mga bagong mag-aaral sa Hin Academy at naalala ni Desir ang babae. Tinawag siyang Professor Bridget at sinabi ni Professor Bridget sa mga mag-aaral na hindi lahat ng naroroon ay matatanggap sa akademya. Binanggit niya sa kanila na gagawa sila ng pagsusulit at tatanggapin lang nila ang 600 na estudyante sa kanilang akademya. Dagdag pa niya sa kanila na ang pagsusulit ay ang paglilinis ng isang Shadow World, at sinabi ni Desir ang parehong bagay na binabanggit ng professor at alam niya ang eksaktong parirala na sinasabi nito.
Natakot ang mga mag-aaral na kinakailangan nilang linisin ang isang shadow world, ngunit pinatibay ng professor ang loob nila at sinabing ang shadow world ay isang artificial na mundo na nilikha lamang para sa pagsusulit. Hindi sigurado si Desir kung ano ang nangyayari habang inihayag ni Professor ang pagsisimula ng pagsusulit ng mga pumasok para sa taong 3613, lumakad si Desir palayo mula sa mga tao patungo sa isang kalapit na pader upang pigilan ang kanyang sarili, habang umalis rin si Professor mula sa entablado. Nagulat si Desir na siya ay nasa pagsusulit ng pagpasok para sa taon 3613 na naalala niyang nagsimula ang kanyang laban kay Boromir noong taon 3616 at nagtagal ito ng 10 taon. Nagsimulang umiyak si Desir habang binubunyag ang laban na kanilang pinagdaanan at ang mga pagkatalo na kanilang nadaanan, na sinabi niyang walang kabuluhan. Napaluhod si Desir sa kanyang mga tuhod na lubos na nanghina. Nagbago ang eksena at ngayon ay makikita natin si Desir na nakaupo sa hagdan ng pasukan ng akademya, at iniisip niya na hindi ito maaaring isang panaginip dahil masyadong makatotohanan ang lahat ng kanyang nakikita. Biglang may isang babae na dumating at nawala siya sa kanyang iniisip at doon ay tinawag siya. Sinabihan siya ng babae kung bakit wala siya sa kanilang lugar ng pagkikita at tinanong kung siya ba ay si Desir Herman. Humingi ng paumanhin si Desir at ipinakilala ng babae ang sarili bilang sila Doria. Ibinahagi niya kay Desir na siya ay isang mag-aaral sa ikalawang taon at siya ang magiging mentor niya at inutusan niya siya na tawagin na lang siya bilang Loria. Nalaman ni Desir si Loria bilang isa sa mga gumagamit ng fire magic at ang nangungunang mag-aaral sa mga rankings ng akademya. Habang abala si Desir sa kanyang iniisip, tinanong siya ni Loria kung mayroon bang mali. Ibinahagi niya na kinakabahan siya sa pagsusulit. Binanggit ni Loria na ito ay simpleng pagsusulit lamang upang makita kung kaya niyang makipagsapalaran at sa kanyang tab, tinignan niya ang impormasyon ni Desir at tinanong kung siya ba ay isang simpleng tao. Sinabi ni Desir kung ito ba ay may kinalaman sa pag-enroll, ngunit sinabi ni Loria na kahit na siya'y pumasa ay ilalagay pa rin siya sa beta class, at doon ay naalala ni Desir na may pamamaraan pala ang paaralan na kung saan inilalagay ang mga noble sa alpha class, at ang mga simpleng tao naman ay sa beta class. Ibig sabihin lang nito na ang mga simpleng tao ay hindi makakatanggap ng tamang edukasyon kahit pamahusay sila sa mahika, isang pagsasayang ng talento ng maraming mga mages at naglakad sina Desir at Loria patungo sa isang gusali at natagpuan nila ang isang pinto na binuksan ni Loria gamit ang kanyang keycard. Binati sila ng isang automatic voice at sila'y naglakad papasok. Ang gusali ay puno ng iba't ibang bagong mag-aaral at tinitingnan ni Desir ang mga ito na may halong kalungkutan. Tinanong siya ni Loria kung hindi ba siya nagugulat, ngunit tinangkang itago ni Desir ang kanyang emosyon at sinabi na nakita na niya ang isang katulad na gusali. Di naniwala si Loria sa kanya dahil sa wala ng ibang pasilidad na ganito sa anumang institusyon. Iniutos niya kay Desir na magmadali at baka sila ay mahuli. Naglakad sila sa isang pasilyo at may lalaking biglang sumigaw mula sa likuran ni Loria at tinanong siya ni Desir kung kilala niya ito, at sinabi ni Loria na ito ay isang lalaking may masamang ugali na may pangalang Alheim. Naalala ni Desir na si Alheim ay isang mage na gumagamit ng water magic at hindi sila magkasundo ni Loria. Tinanong ni Desir si Loria kung hindi ba niya gusto si Alheim at binanggit ni Loria na sobra na ang kanyang pagkamuhi dito. Tinanong siya ni Alheim kung bakit matagal siyang pinansin, at nagbiro ito tungkol sa kanyang pandinig at nagsimula silang magtalo, na sinubukan mag-inisan sa pamamagitan ng mga salita habang naglalabas ng kanilang magic aura. Natapos ang kanilang argumento at tinawag ni Alheim si Desir, itinanong kung siya ang tagapayo ni Loria at ito ay kinumpirma naman ni Desir at tinanong pa ni Alheim ang kanyang pangalan, at agad naman itong ibinigay ni Desir. Tiningnan ni Alheim ang kanyang impormasyon sa kanyang student tab, na katulad ng ginawa ni Loria at agad na tumawa nang malaman niyang siya ay isang simpleng tao. Sinabi ni Alheim na walang kompetisyon na magaganap ngunit hindi ito naintindihan ni Loria. Sinabihan siya ni Alheim na abangan na lang ang pagsusulit at lumapit kay Desir habang patuloy na tumatawa. Huminto ito sa kanyang tabi at nagbigay ng payo kay Desir. Sinabi na kahit pumasa siya sa pagsusulit, ilalagay pa rin siya sa beta class. Dagdag pa niyang mas mabuti pa sana kung hindi na lang siya sumali sa klase. Tinanong siya ni Loria kung ano ang dapat nilang bantayan, ngunit umalis si Alheim nang hindi nagbibigay ng sagot.
Biglang nag-echo ang mga speaker na nakakabit sa mga pasilyo at ipinaalam ng isang tagapagsalita na magsisimula na ang pagsusulit at ang lahat ng mga kandidato ay dapat magtipon sa pook ng pagsusulit. Tiningnan ni Desir si Loria at tinanong kung pwede na silang umalis, ngunit namutla siya nang makita itong pinaligiran na siya ng apoy na aura. Sinabihan siya nito na kailangan niyang pumasa at doon ay nag-uumpisa na ang pagsusulit. Sinabi ni Desir na gagawin niya ang kanyang makakaya at iniisip niya at kinumpirma na siya ay nasa kanyang nakaraan. Nagmasid siya sa paligid na umaasa na makita ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na namatay sa laban kay Boromir nang biglang, may nagsalita sa likod niya at sinabihan siyang itigil na ang paghahanap at umupo na lamang. Lumipat siya ng posisyon at nakita ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na tinatawag niyang si Romantica. Siya ay binabalot ng alaala ng kamatayan nito at nagdesisyon siyang maging matibay para na rin maiwasan ang trahedyang iyon sa hinaharap, sa pamamagitan ng pagbabago ng kasaysayan ng kanyang mundo. Sa preparatory lobby ng test arena, si Desir ay nakatingin ng may damdamin kay Romantica. Tinawag niya ang pangalan nito ng masaya na ligtas ito ngunit naalala niyang siya ay nasa nakaraan. Binanggit niya kay Romantica ang pangalan nito at nang tanungin siya ng babae kung nagkita na sila noon, humingi ng paumanhin si Desir at sinabi na nakita niya ang pangalan niya sa malaking holographic screen na nagpapakita ng impormasyon ng mga tao na nag-take ng pagsusulit. Natuklasan ni Romantica na nasa iisang testing group lang sila at binati pa siya nito ng good luck at agad na lumakad palayo ang babae, at hindi maiiwasang tignan ito ni Desir habang papalayo na ito. Naalala ni Desir kung gaano siya nasaktan nang mawala si Romantica, at nangako siyang hindi na muling hayaang mangyari ulit ang gayong sitwasyon at doon ay nagsama muli si Desir at Loria. Sinabi niya kay Desir ang grupo kung saan ito napasama. Ipinaliwanag niya kay Desir na ang unang pagsusulit ay isang race sa beginner level sa Shadow World. Ipinahayag ni Loria na ang mga Shadow World na ginagamit sa akademya ay ligtas at ginagamit lamang para sa pagsubok ng mga mag-aaral. Dagdag pa ni Loria na ang sistema ng kaligtasan ay nakaayos at nagpapahintulot sa mga mag-aaral na lumikas kung sila'y nasusugatan. Sinusubukan niyang ipaliwanag kung bakit nauuwi sa pagkasugatan ang mga mag-aaral, ngunit binara sila ni Alheim at sinabing pinapayagan ang mga mag-aaral na atakihin ang isa't isa. Sinubukan ni Alheim pigilan si Desir na magpatuloy sa pagsusulit dahil sa tingin niya'y imposible para dito na pumasa. Sinabi ni Loria na gagawin ni Desir ang kanyang makakaya at ipinakilala ni Alheim ang kanyang pambato na tinatawag na Asus King's Crown, isang Magic Knight. Naalala ni Desir si Asus Kings bilang isang Magic Knight na gumagamit ng Magic Eyes na may Vision Magic, na imposible para sa kanya na pigilan at naalala rin niya na magaling ito sa paggamit ng espada. Iniisip ni Desir na magiging maaasahan ito bilang kanyang kasama at sinubukan ni Loria na hanapin si Asus King's Crown sa kanyang student tablet, ngunit mukhang hindi ito natutuwa at biniro siya ni Alheim kung okay lang siya, at sinabi ni Loria na swerte niya sa mentor na magaling. Binanggit niya kay Alheim na ang alaga niya ay may kaparihas sa kanyang katangian, at doon ay inasar ni Alheim si Loria at sinabi na yan ang dahilan kung bakit siya nakakuha ng simpleng tao bilang kanyang alaga. Naglakad palayo si Alheim habang ito'y natatawa at mukhang galit na galit si Loria sa mga sinasabi nito. Natuwa si Desir na muling makita si Asus Kings at binanggit ni Loria kay Desir na maliit ang tsansa niya laban sa isang Magic Knight, ngunit pinapalakas niya ang loob nito na huwag sumuko. Nagpapasalamat siya sa kanyang binigay na encouragement at sa oras na iyon, inanunsyo ng tagapagsalita ang pagsisimula ng pagsusulit para sa grupo na kinabibilangan ni Desir at ipinahayag ng tagapagsalita na magtipon ang mga kalahok sa pinto. Binati ni Loria si Desir ng good luck habang ito ay patungo sa pinto at lahat ng 6 na kalahok ay tumayo sa harap ng pinto, hindi maiwasang mawala ang tingin ni Desir kay Romantica. Bumukas ang isang portal at naglakad ang mga kalahok papasok at sa kanilang paglabas, napunta sila sa isang lugar na napapaligiran ng mga puno at doon ay binati sila ng tagapagsalita ng tinatawag na Erenie Plains sa Shadow World. Ipinakita sa kanila ng tagapagsalita ang finish line at ibinigay ang mga patakaran ng pagsusulit. Matapos marinig ang mga patakaran, nagpila ang bawat kalahok sa starting line. Nagtataka si Desir kung bumalik ba si Asus dala ang kanyang mga alaala. Yamang pareho silang nakaligtas sa laban kay Boromir at tinawag ni Asus si Desir sa kanyang buong pangalan. Nagulat si Desir at tinanong siya kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Sinabi ni Asus na siya ay naghanap ng impormasyon tungkol sa kanya sa listahan ng mga kalahok,
binanggit niya kay Desir na siya ang may pinakamababang ranggo sa lahat ng mga kalahok at wala siyang kinabukasan kahit gaano pa siya mag-ensayo. Nakumpirma ni Desir na hindi bumalik si Asus na may kanyang mga alaala. Sinabi ni Asus na hindi niya kailangang maging maingat sa kanya dahil sa wala siyang balak makipaglaban sa mga mahihina, at doon ay nagpasalamat si Desir sa kanya. Nagsimulang mag-countdown ang tagapagsalita at nagsimula ang karera at doon ay tumakbo ng mabilis si Asus palayo mula sa grupo. Iniwan ang iba sa alikabok at si Desir at Romantica ay tumakbo ng magkasama. Nabangga ni Romantica ang isang fluffy creature sa kanyang pagmamadali. Humingi siya ng paumanhin nang makita niyang cute ito at napansin ni Desir na mahilig pa rin si Romantica sa mga ganong nilalang at tinanong siya tungkol dito. Tinanong siya ni Romantica kung ano ang ibig niyang sabihin at sinabihan siya na wala naman siyang alam tungkol sa kanya. Sinubukan ni Desir na magsalita, ngunit walang mga salita ang lumalabas sa kanyang bibig at tinanong siya ni Romantica kung nililigawan siya at sinabihan siyang mag-focus na lang sa karera. Pumayag siya at binanggit niya na kung hindi sila magmamadali ay pareho silang madi-disqualify at agad na sinabi ni Romantica na ipakilala pa niya ang kanyang sarili, kaso humingi ng paumanhin si Desir habang ngumiti ng bahagya. Sinabihan siya ni Romantica na kinaiinisan niya ang mukha niya at sinabi ni Desir na hindi niya maiiwasan na gawin iyon dahil sobrang namimiss niya ito, at tinanong siya ni Romantica kung ano ba talaga ang namimiss niya at sa puntong iyon ay may biglang kislap na lumitaw mula sa pagitan ng mga puno sa harap nila. Tinulak ni Desir si Romantica palayo at isang bola ng apoy ang napunta sa lapag, sa lugar kung saan siya ay nanatili lamang at ilang sandali na ang nakakaraan. Ang lalaki na nagpaputok ng fireball ay sinabihan si Desir na itigil ang pakikialam sa gawain ng iba. Nagdesisyon siya na unahin si Desir at naghanda ng panibagong atake ng apoy na inilunsad papunta kay Desir, at aktibong binuksan ni Romantica ang kanyang sariling mahika at naglunsad ng hangin na papatay sa fireball. Ito ay nagdulot ng isang ulap ng alikabok na hindi napansin ng gumawa ng atake, at ang wind strike ni Romantica ay patuloy na epektibo at ito ay tumama sa lalaking gumawa ng atake, na nagdulot ng malupit na pinsala sa kanya. Dahil dito, ito ay agad na natanggal mula sa arena at ipinahayag ng tagapagsalita ang kanyang diskwalipikasyon mula sa pagsusulit dahil sa pagtanggap niya ng malubhang pinsala. Sinabihan ni Romantica si Desir na siya ay may utang na loob sa kanya para sa pagligtas niya mula sa diskwalipikasyon. Nagpasalamat siya sa kanya at sinabi na naging pantay na sila dahil sa pag-block niya sa ikalawang atake ng lalaki at sumang-ayon si Desir, at ngumiti ng bahagya. Si Romantica ay medyo nagalit at sinabihan siyang muli na itigil na ang ganoong pagngiti at tumawa lamang si Desir, at sinabi sa kanya na mahaba pa ang kanilang lalakbayin dahil sa ang iba ay malayo na. Sinabihan siya ni Romantica na sana ay naisip na lamang niyang magtipid ng kanyang mga kakayahan para sa huli, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ipakita na iyon sa kanya. Naghanda siya ng isang anyo ng wind magic at sa puntong ito, makikita natin ang isang silid na puno ng mga guro mula sa akademya na nagmamasid sa pagunlad ng bawat grupo. Isa sa mga evaluators ay nagkomento kung gaano kalakas ang mga kandidato ngayong taon. Pinuri nila ang presensya ng isang Magic Knight na isa sa mga kalahok, na nagpapakita kung gaano ito kagaling at natuwa sila na makita ang isang noble na naging Magic Knight, at doon ay inilahad pa ng isa pang evaluator ang kanyang opinyon. Napansin ng mga guro ang pagkakaroon ng isang commoner sa Group D, at nagtawanan sila sa kamalasang naibagsak sa kanya na mapabilang sa grupo na may Magic Knight, may dalawang kalahok na tumatakbo sa kagubatan, na kaunti na lamang ang layo kay Aces na kasalukuyang nangunguna. Isa sa kanila ay napansin ang bilis ng pagtakbo ni Aces at inisip na maaaring mag-second place siya kung pananatilihin niya ang kanyang kasalukuyang bilis, ngunit biglang dumating ang malakas na hangin na itinulak ang ikalawang kalahok na malapit sa kanya. Tinusok niya ang kanyang espada sa lupa para mapigilan ang sarili na lumipad, iniabot niya ang kanyang tingin at nagulat na nakita si Aces na tumatakbo pa rin sa gitna ng bagyong dala ng hangin. Inamin niya na talagang isang Magic Knight si Aces at umaasa siyang mapatutunayan niyang karapat-dapat siya tulad niya, at nang biglang may isang puno ang lumipad papunta sa kanya dahil sa lakas ng hangin, at ito ay bumagsak sa kanya. Ito ay automatic na tinanggal mula sa arena at ipinahayag ng tagapagsalita ang diskwalipikasyon ng parehong mga manlalaro dahil sa pagtanggap nila ng malubhang pinsala. Ngayon ay nakita natin si Romantica bilang ang dahilan ng windstorm na nagpa-disqualified sa parehong mga manlalaro,
tinapos niya ang kanyang mahika na atake at napagtanto mula sa pahayag na isang kalahok ang nakasurvive sa kanyang napakalakas na wind spell. Sinabi niya kay Desir na dahil may 3 na lamang silang natira, pareho silang makakapasa at biglang naging malupit ang tono ng boses niya at tinanong si Desir kung akala ba niya na iyon ang paraan para makapasa. Sinabihan siya ng babae na isa si Desir sa nakalagay sa kanyang listahan ng mga buburahin, tinanong siya ni Desir ng mahinahon kung bakit siya nasa listahan niya sabay ngiti sa kanyang mga mata. Binanggit ni Romantika na sobrang nakakainis ang mukha niya at hindi niya kayang matanggap na mapapasali sa makapasa, sinabi ni Desir na masyado siyang matigas kung iyon ang dahilan kung bakit siya gusto nitong burahin. Ipinaliwanag ni Romantika na sinusubukan lang niya na i-convince siyang mag-quit para hindi na niya ito kailangang burahin pa, na para sa kanya ay isang uri ng kabutihan at doon ay naghanda siya para sa isang atake ng mahika at sinabihan si Desir na mag-quit bago siya masaktan. Nagmatigas si Desir at tahimik na tumanggi sa kanyang alok at iniisip ni Romantika na siya ay susuko at agad na tinanggap ang kanyang pagsuko, ngunit bigla niyang narinig na tumanggi si Desir, kaya't nagulat siya at tinanong siya na ulitin ang sinabi niya. Nang marinig niya ang pangalawang pagtanggi ni Desir na sumuko, doon ay itinanong ni Romantika kung tanga ba siya at iniisip niya na dahil nakita niya ang kanyang mahika, dapat noon pa lang ay dapat na siyang matakot sa kanya. Ngunit ngumiti lamang si Desir at labis na nagalit si Romantika sa kanyang ngiti at naghanda ng napakalakas na atake at lumabas ang isang berdeng liwanag, sinabihan niya si Desir na binigyan niya siya ng pagkakataon, ngunit dahil sa hindi niya ito tinanggap ay wala ng pangatlong pagkakataon pa. Naglabas siya ng ilang magic circles sa kanyang ulo, binalaan niya si Desir na masasaktan siya ng malupit ngunit hindi siya dapat mag-alala dahil hindi siya mamamatay sa test arena, inilabas niya ang kanyang atake kay Desir, na nagdulot ng alikabok sa paligid. Nagpaalam siya kay Desir at umikot para simulan ng lumakad palayo, sinabi ni Desir sa kanya na na-impress siya na kayang-kaya niyang maglabas ng maraming magic circles. Nang paglabas niya mula sa alikabok, si Desir ay walang pinsala at nagtinginan sila ni Romantika na nagulat na hindi siya na-eliminate at sinabi ni Desir sa kanya na mas pinapahalagahan niya ang bilis kaysa sa kontrol sa kanyang atake, at itinuro niya na isang konting pag-aayos na lamang para sa kanyang atake ay magagawa itong malagpasan nito ng target. Labis na napipikon si Romantika sa kanyang kawalan ng paggalang, binanggit niya kay Desir na hindi niya inaasahan ang mga pagsusuri at hindi niya siya matatalo na nagdulot ito ng ilang magic circles sa kanyang ulo at naghanda siya para sa isa pang atake. Ipinangako niya kay Desir na hindi na niya ito malalampasan ngayon at inilunsad niya ang kanyang atake patungo kay Desir at sinabihan siya na pareho lang ito sa huling ginawa niya, binago ni Desir ang takbo ng hangin at naiwasan muli ang mga atake ni Romantika. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita at napagtanto niya na ginamit ni Desir ang isang inverse spell para baguhin ang takbo ng kanyang atake. Alam niya na ang mga nasa mas mataas na ranggo lamang na mage ang kayang mag-inverse ng kanilang mga spell, at hindi siya makapaniwala na kayang gawin iyon ni Desir, na itinuturing niyang pinakamababa sa ranggo. Inilunsad ni Romantika ang isa pang atake kay Desir, ngunit pareho pa rin ang nangyari at ininverse ito ni Desir at nawala ang kanyang mahika at isa si Roman sa hindi makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan. Inexpect niya ang posibilidad na mas mataas ang kanyang kakayahan kaysa kay Desir, tinanong siya ni Desir kung pwedeng tapusin na ang kanilang pagtutuos at naglakad siya palapit kay Roman, sabay sabing may iba pa siyang kailangang talunin at hindi niya maaaring sayangin pa ang oras niya dito. Natakot si Roman at dahil sa pagkadesperado, naglabas pa siya ng maraming magic attacks na mas marami pa kaysa noong una at sinusubukan niyang mabigyan ng labis na pinsala si Desir, dala na rin sa dami ng kanyang mga spells na inilabas upang hindi ito magawa ng paraan na mahadlangan ang mga ito. Nilunsad niya ang kanyang mga spells kay Desir ng maraming beses pero ininverse niya ang lahat ng mga spells na inilunsad ni Roman, kinikilala niya ang lakas ni Roman kumpara sa mga bagong mag-aaral, ngunit napagtanto pa rin niya na ang babaeng ito ay hindi pa rin sapat na malakas. Iniisip niya na kung magpapatuloy ito sa ganitong paraan, maaaring magiging posible na mangyari muli ang nangyari sa nakaraan at sa pagtatapos, iniisip niya na kailangang manalo siya sa laban na ito upang matulungan niya na mapalakas si Roman. Nagtuturo siya at kinukuha ang mga magic sources ng lahat at nakikita na pagod na si Roman, binanggit ni Desir na may mga bagay na hindi niya napansin at inilahad niya na hindi lamang spell inversion ang kaya niyang gawin. Binuksan niya ang isang mahika na nagpapabawas ng friction sa kanyang mga paa,
at sinasabi na ang pangalawa na hindi napansin ni Roman ay hindi siya lumalaban sa kanya, at ipinaliwanag niya na ang panghuli ay hindi lang ang kapangyarihan sa mahika ang kailangan nilang alalahanin kundi ang pag-abot nila sa finish line. Nagpapaalala si Desir na hindi sila pwedeng mamatay sa test arena, at itinrigger ang fire magic diretso sa likuran niya at doon ay narealize ito ni Roman at sinubukan siyang patigilan, ngunit na-activate ni Desir ang isang fireball na itinutok sa kanyang sarili na gumawa sa kanya na bumalibag ng malakas. Lubos na na-impress si Roman sa ipinakita ni Desir at si Aces naman ay malapit na sa finish line at tumatakbo patungo rito, nang makita niyang mayroong papalapit sa kanya mula sa likod. Si Desir ay biglang lumabas mula sa likod ng mga puno sa likuran ni Aces, patuloy na itinutulak ng fireball at napagtanto ni Aces na kung hindi niya ito pipigilan ay maaaring maunahan siya ni Desir. Binabawi na niya ang mga naunang sinabi niya at kinikilala ang lakas ni Desir. Binanggit niya kay Desir na siya ay wawasakin niya gamit ang lahat ng kanyang makakaya, at doon ay agad na pinapa-activate niya ang napakaraming spells at naghanda si Desir na harapin siya sa laban. Ininverse niya ang mga iyon isa-isa at inilunsad ni Aces ang kanyang atake bago pa ito mapigilan lahat ni Desir, ngunit binago niya ang takbo ng mga spells at lahat sila ay hindi tumama. Napagtanto niya na natalo ni Desir si Roman gamit ang kanyang teknik na inverse. Hindi niya binigyan si Desir ng pagkakataon na ma-inverse ang kanyang mahika at inilunsad niya ang isang malupit na magic attack. Binago ni Desir ang takbo ng kanyang spells gamit ang epekto ng impact upang mapalapit sa finish line, sinubukan niyang kunin ang kanyang espada ngunit binilisan na lamang ni Desir at sinabing sobra siya sa pag-focus sa kanilang laban. Tinapos niya ang laban at niyayang kalabanan siya, si Desir ay napunta na sa finish line at inihayag na siya ang nanalo sa Group D. Napagtanto ni Desir na kinakailangan nilang lahat ay maging mas malakas upang maiwasan ang trahedya na mangyayari sa hinaharap at sa isang malaking silid, ni-review ng lahat ang resulta ng pagsusulit kasama na dito ang magic circles at kasaysayan ng pamilya. Ipinaliwanag na ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng mga rank batay sa mga elemento na ito, nagpapakita na sa kanilang mga pagsusuri ay nasa Alpha Class ang isang commoner at sila ay natutuwa dahil ang Alpha Class ay dapat mag-ani ng mga pinili kaysa sa mga hindi edukadong commoner. Nagbibiro ang mga naruroon tungkol sa mga commoner at binabanggit na dapat ay masaya na lang sila sa pag-e-enroll sa Horion Academy, at si Bold Gandolf ay nagsabi sa mga nagbibiro na itahimak ang kanilang mga bibig at ipinaliwanag na ang mga pagsasanay ay natapos na. Subalit may rekomendasyon na isang commoner ay mapasama sa Alpha Class. Nagsalita si Bridget na may kasamang mapanlokong ngiti, na nagbibigay galit sa mga nagbibiro sa silid at pagkatapos nito ay ibinigay niya ang kanyang rekomendasyon at matapos ang ilang minuto, ang lahat ng mga estudyante ay nagche-check kung saang klase sila nilagay. Bagaman rekomendado, si Desir ay nilagay pa rin sa Beta Class subalit mas labis niyang iniisip ang tungkol kay Roman, na nagulat na nasa parehong klase rin siya at agad nagsimula ang mga klase, at si Roman ay medyo naguguluhan pa rin. Tumingin siya sa paligid para tingnan kung ano ang itsura ng kanilang silid-aralan, kaso nakita niya itong luma na may mga sirang bintana, mga pader na puno ng alikabok at ang kanilang guro ay isa pang pathetic loser. Ipinaliwanag ng guro ang mga kasanayan ng mga mage sa pamamagitan ng tatsulok, kung saan ang pinakamahina ay nasa number 1 at ang pinakamalakas ay nasa number 7, inihayag din niya na ang kanilang mga entrance exam ay nag-evaluate ng kahalagahan ng mga numbers ng mag-aaral, at kung sila ay may magandang resulta ng pagsusulit ay inilalagay sila sa Alpha Class. Subalit lahat ng naruroon sa silid-aralan na iyon, ay kabilang sa number 1 at inaasar pa sila ng guro at nainis si Roman dahil siya ay totoong kabilang sana sa number 2, ngunit wala siyang magawa dahil sa nandoon na siya sa room na iyon. Ipinaliwanag ng guro na hindi sapat ang kanilang mga kasanayan para sa totoong Shadow Worlds at nagsimula na asarin ang lahat, napagtanto ni Roman na baka hindi siya napasama sa Alpha Class dahil sa huling pangyayari, ngunit ang pinakamalaking problema niya ngayon ay ang pag-upo niya sa tabi ni Desir. Hindi niya maintindihan kung paano siya naging kabilang sa klase matapos niyang talunin ang Magic Knight at sa sandaling iyon, tinitigan siya ni Desir at ngumiti at ito ay nagpapalakas loob sa kanya na maging galit at sinuntok ang desk. Nagsimula rin isipin ni Desir ang kanyang pagiging nasa Beta Class at ang kanyang usapan kay Bridget at sa unang pagkakataon, pinasalamatan niya ito para sa lahat ng tulong na ibinigay nito sa kanya noong siya ay nasa bahay ampunan pa. Natutuwa siya na naalala siya nito at masaya na lumaki siya bilang isang magaling na mage,
sinabi ni Bridget na hindi niya iniisip noon na kayang talunin ni Desir si Aces at ibinahagi niya na sinubukan niyang gawing alpha class student siya, kaso lang hinadlangan ito ng ibang mga guro na pathetic. Ipinapaliwanag niya na ito'y dahil si Desir ay isang commoner at humingi siya ng paumanhin kay Desir, at naiinis siya sa lahat ng ito dahil alam niya na ang mga noble ay lumilikha ng hadlang sa pagitan sa kanila at ng mga commoner, dahil sa kanilang obsesyon na gusto silang kilalanin bilang mga superior. Subalit, batid niya na ang mga ito ay mapanlin lang dahil maraming tao sa beta class na magiging mas malakas sa hinaharap, dala nito ang desisyon na gisingin ang maraming talentado na tao hanggat maaari. Pagkatapos ng klase, si Roman ay patuloy na naghahanap ng lunas para sa kanyang kalungkutan at isang random na lalaki ang lumapit sa kanya at tinanong kung siya ang anak ng Baron Arrow, kinumpirma niya ito at tinanong niya ang lalaki kung sino siya. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang isang alpha class student na naghahanap ng mga miyembro para sa kanyang Blue Moon Party, na binubuo lamang ng mga nangungunang mag-aaral sa alpha class. Inimbitahan niya si Roman na sumali sa kanyang party dahil sa kanyang kasanayan at ang kanyang lahi. Nagsimula itong mag-isip tungkol dito at nangangarap na baka ma-promote siya sa alpha class. Subalit may nangyari habang siya'y naghihintay sa sagot at bigla na lang hinawakan ng lalaki ang kanyang mga kamay at sinabi na kung sasali siya, kailangan din niyang maging girlfriend niya at doon ay naguluhan si Roman at nagulat sa kanyang pahayag, at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinahayag ng lalaki na ang kanyang nararamdaman ay totoo at nakita niya siya sa entrance ceremony at na love at first sight siya, tulad ng isang pathetic loser. Siya ay nagpatuloy na humawak sa kanyang kamay at sinabi na hindi ang isang magandang noble tulad niya, ay dapat ipares sa maruruming commoners sa beta class at doon ay inimbitahan niya si Roman na sumama sa kanya, ngunit kailangan ni Roman ng oras upang mag-isip bago ito umalis. Hinugot ng lalaki ang isang regalo at ipinaliwanag na sa kanyang hometown, ibinibigay iyon ng mga tao sa mga taong kanilang minamahal at binuksan ito ni Roman at natagpuan ang isang gintong kwintas sa loob. Sumubok siyang tumanggi, ngunit sinabihan siya ng lalaki na tanggapin ito at iniwan siya nang bigla na lamang nagpakita si Desir mula sa likuran ni Roman at siya'y labis na natakot, bumagsak ito at sinabi ni Desir na malala ang kanyang reaksyon. Nang bumangon si Roman, tinanong niya si Desir kung ano ang gusto nito at binanggit ni Desir na narito siya upang mag-propose tulad ng ginawa niya noon, kaso nagkaroon ng malalim na pagkakamali sa pagkakaintindi si Roman at tinanong kung sino naman ang magkakagusto kay Desir. Sa simpleng sagot ni Desir, sinabi nitong hindi niya masyadong iniisip iyon at ang tanging nais niya ay maging kasapi si Roman sa kanyang party. Matapang na tinanggihan ito ni Roman at inihayag na siya'y inimbitahan na sa isang pinakamahusay na party sa academy. Sa pag-join daw niya sa kanila ay magtatagumpay siya, lalo na laban sa isang party na ginawa ng isang mag-aaral sa beta class at iniisip ni Desir na ito'y pinakamalaking pagkakamali na ginawa ni Roman. Ipinagtatuboy siya nito, ngunit nararamdaman ni Desir na wala siyang ibang magagawa kundi gamitin ang kanyang huling hakbang. Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng mesa ni Roman at sinabihan itong basahin ito kapag walang ibang tao sa paligid. Ngunit iniisip ng babae na ito ay isang love letter at nagsimulang mang-asar kay Desir. Ngunit sa simpleng tugon ni Desir, sinabi nitong hindi niya gaanong inaalala si Roman at simpleng nais niyang sumama lang ito sa kanyang party. Hinimok niya si Roman na itapon ang sulat pagkatapos basahin ito dahil kung hindi ay may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Pagkatapos ni Desir ay umalis siya sa silid-aralan. Iniwan niya si Roman na naguguluhan at nagtingin-tingin si Roman at binuksan ang sulat upang basahin ito at pagkatapos ng ilang segundo, nagbago ang kanyang mukha na para bang puno ito ng galit. Si Desir ay napapatanong kung magagalit ba o iiyak si Roman at malamang sigurado siyang magagalit ito, ngunit biglang napansin ni Desir ang isang butterfly malapit sa isa pang mag-aaral. Napagtanto niya na ito ang taong hinahanap niya na si Pram, ang pinakamabilis na espadang mandirigma sa mga mandirigmang nakilahok sa laban bago ang pagbabalik ni Desir. Iniisip ni Desir na si Pram ay malakas para sa isang taong halos walang pagsasanay sa orihinal nilang timeline, ngunit ngayon, gagawin niyang tiyak na mas magiging malakas pa si Pram. Samantala, si Roman ay nahanap si Desir at nagtangkang tanungin ito kung paano niya nalaman ang nilalaman ng sulat. Ngunit sinabihan siya ni Desir na tumahimik dahil magsisimula na ang kanilang pagsasanay. Napunta ang tingin ni Roman kay Pram na sa kanyang tingin ay isang cute na lalaki,
Pakiramdam ni Roman na parang nasa paraiso siya kapag tinitingnan ang mukha ni Pram at samantala doon ay kinuha ni Pram ang isang malaking espada sa mga practice weapons at pumunta sa gitna ng arena. Nagpakilala siya sa kanyang kaharap na kalaban, ngunit tumanggi itong magpakilala dahil siya ay isang maharlika mula sa Alpha Class, na sa palagay niya ay hindi nito karapat-dapat. Nagsimula ang duelo sa utos ng referee at sinugod ni Pram ang kanyang kalaban. Nagulat ang mayabang na maharlika sa lakas ni Pram at napilitang umatras, patuloy naman na sumusugod si Pram at gumagawa ng sunod-sunod na mga atake, na siyang nagpapainis palalo sa mayabang na maharlika habang patuloy itong itinutulak pabalik. Napagtanto ni Roman na malakas si Pram, ngunit napansin ni Desir na may hindi tama sa kanyang kilos at si Pram ay parang walang kontrol sa pag-ikot ng kanyang espada, at ito ay tila gumagawa ng random na pag-ikot. Nagpatuloy pa rin si Pram sa sunod-sunod na mga atake, na nagpapainis palalo sa maharlika at gayunpaman, sa likod ng kanyang isipan, naniniwala pa rin si Desir na may sapat na kasanayan si Pram upang harapin ito. Nagawa ni Pram na mahadlangan ang mga atake ng maharlika at nagsimula siyang mag-counter, pero gayunpaman ay napansin ni Desir na hindi ito ang tamang oras para mag-counter si Pram at nakaiwas ang maharlika sa atake at nagtagumpay na maalis ito sa kamay ni Pram. Sa wakas, tinanggap ni Pram ang kanyang pagkatalo at napagtanto ni Roman na binigay ni Pram ang kanyang best subalit siya ay natalo pa rin, siya ay labis na naguguluhan kung bakit pinili ni Pram ang isang malaking espada. Sa kabilang banda, napagtanto ni Desir na may isang bagay na mali, ngunit kinailangan niyang gawin ang isang hakbang bago pa mangyari ang lahat. Galit na galit ang mayabang na maharlika dahil sa ginawa nito at nagsimulang bugbugin si Pram. Siya ay hindi lamang binugbog ng ilang beses kundi sinipa pa ito, agad na tinulungan ni Desir si Pram at sinabihan ang maharlika na tigilan na ito dahil natapos na ang duelo. Siyempre, pinagsabihan si Desir ng mayabang na maharlika na tumahimik o mararanasan niya rin ang parehong ginawa niya kay Pram, at simple lang ang tugon ni Desir sa maharlika, nainggit ito kay Pram dahil mas magaling ito sa kanya. Lalong nagalit ang maharlika at sinubukan siyang atakihin, ngunit hindi lamang ito napigilan ni Desir kundi nagtagumpay din siyang sirain ang kanyang wooden sword. Hindi makapaniwala ang maharlika sa kanyang mga nakita subalit tinanong siya ni Desir kung gusto niya ba na mawala ang mga ngipin niya matapos nito manalo sa duelo. Sa wakas, natakot ang maharlika at nagpas siyang umalis, ngunit hindi muna siya lumakad nang hindi nagbibigay ng mga banta kay Desir, katulad ng mga ginagawa ng mga tipikal na mga bully. Pagkatapos ng insidente, pinilit ni Pram na tingnan ang braso ni Desir, nilinaw ni Desir na ginamit niya ang kanyang mahika para pigilan ang atake, kaya't sa pangkalahatan ay wala siyang pinsalang natamo. Tinawag ni Roman si Desir na isang reckless, na katulad ng kanyang kilos noong pagsusulit nila at pagkatapos nito, tinapos ni Pram ang pagsusuri sa braso ni Desir at humingi ng paumanhin, ano pa man ay nagpahayag ito ng pasasalamat dahil ito ay magiging sagabal sa kanya ng pansamantala. Itinanggi ito ni Desir at sinabing siya ang pumili na makialam. Nalulungkot pa rin si Pram dahil naging kaaway niya ang isang miyembro ng Alpha Class dahil sa pangyayaring iyon. Si Roman naman ay naaakit sa gwapo nitong si Pram, ngunit pinaalalahanan siya ni Desir na kumalma dahil maaaring siya'y paalisin. Sinabihan din niya si Pram na huwag maging malungkot dahil kayang-kaya niyang talunin ang lahat sa Alpha Class. Naging seryoso itong si Pram at napagtanto na hindi pa niya ipinakilala ang kanyang sarili. Si Desir ay hindi pa rin kilala ng mga kaibigan ni Pram, kaya't ipinakilala nila ang kanilang mga sarili sa kanya. Gayunpaman, dahil sa naririnig ni Pram na tinatawag siya ni Desir sa kanyang unang pangalan at hindi sa kanyang apelyido, sobrang nahihiya si Pram at nagiging pula tulad ng kamatis subalit wala ng komentaryo si Desir dahil tila masaya si Pram sa naging resulta ng kanilang pag-uusap. Nagpasalamat ulit si Pram kay Desir at umalis na. Pagkatapos ng lahat, tinanong ni Desir si Roman kung tungkol saan ang nais nitong pag-usapan at lumabas sila, at tinanong ni Roman kung ibinahagi ba niya ang nilalaman ng sulat sa iba. Sinabi ni Desir na siya lamang ang nakakaalam nito, ngunit batid din ito ng mga propesor at iyon ang dahilan kung bakit itinapon siya sa beta class kahit na siya'y isang maharlika na may kahanga-hangang mahika. Isinalaysay ni Desir ang isang kwento tungkol sa isang mangangalakal na yumaman sa pamamagitan ng kalakalan. Siya ay isang commoner ngunit naging napakayaman niya at siya ay nakabili ng isang titulo mula sa isang mahirap na noble. Naganap ang pangyayari na iyon noong 4 na taong gulang pa lamang si Roman at siya ang anak ng mangangalakal na iyon. Iniulat ni Desir kung paano mag-isip ang mga nobles,
na kahit na ang kanyang ama ay may pera para sa isang maharlikang titulo, ipinanganak pa rin siya bilang isang commoner at iyon ang dahilan kung bakit siya inilagay sa beta class. Ipinapaliwanag ni Desir na hindi dapat sumali si Roman sa Blue Moon dahil ito ay isang party na bukas lamang para sa mga nobles. Galit na tinanggihan ni Roman na ipinaliwanag na ang ibang lalaki ang mag-aalaga sa kanya. Ngunit itinanong lamang siya ni Desir kung natatandaan niya ang sinabi niyang tungkol sa mga commoner, at ito'y nagdulot ng alaala kay Roman at si Desir ay nagpapaliwanag kay Roman na maaaring gawin ng ibang lalaki ang masama sa kanya kung malalaman nito ang tunay na pinagmulan ng kanyang pamilya. Pagkatapos, iniimbita niya ito na sumali sa kanyang party at sinasabi na kung hindi ito sasali, baka magkaroon sila ni Pram ng sariling party. Pinigilan siya ni Roman na malamang na ito ay sinusubukan na blackmail siya, iniisip niyang ilantad nito sa lahat na galing siya sa pamilya ng mga karaniwang tao, nalilito si Desir dahil hindi niya iyon gagawin. Tinatanong siya ni Roman na ipaliwanag ang sarili at binanggit ni Desir na sila ni Pram ay mag-uumpisang gumawa ng sariling party kung tatanggi siya sa imbitasyon at nagsisimulang mag-isip si Roman kung paano magiging kampante si Pram sa paligid ni Desir. Napagtanto niyang hindi ito patas, at nag-aakala siya na may kakaibang intensyon si Desir dahil palagi itong nakangiti sa kanya na parang may binabalak, alam niyang alam nito ang tungkol sa kanyang pamilya at ito'y masyadong delikado. Gayunpaman, tinatanggap ni Roman ang imbitasyon ni Desir na sumali sa kanyang party, subalit may pangako siyang wag ilantad ang lahat ng mga lihim nito at doon ay gumawa sila ng kasunduan at nag-promise na magtulungan sila. Gayunpaman ibinigay ng ina ni Pram sa kanya ang isang espada na iniwan sa kanya ng kanyang ama at ipinaliwanag na habang kumikinang ang espada, ito ay nangangahulugan na iniisip siya ng kanyang ama magpakailanman. Ngunit sa sandaling hinawakan ito ng munting bata, biglang nasira ito sa kaligayahan niya, ito'y lumalabas na tanging isang panaginip lamang at sa kalaunan, kailangan ng tatlong ito na makita si Bridget upang mag-apply at bumuo ng isang partido. Nag-enjoy muna sila sa mga merienda, ngunit agad naman silang nag-usap tungkol sa kanilang plano at tinanong ni Bridget si Desir kung bakit niya nais bumuo ng partido. Ipinahayag niya na plano niyang maging alpha class sa pamamagitan ng pagpapanalo sa ranking tournament. Binanggit ni Bridget na malamang mahirap ito, subalit alam na ito ni Desir at ipinaliwanag niya na ang ranking tournament ay isang pagsusulit para matukoy ang ranggo ng mga mag-aaral sa bawat baitang. Isinasagawa ito kasama ang mga alpha at beta class, at kailangan ng isang partido na may 3 hanggang 6 na miyembro para makalahok. Ang pagsusulit ay nagsasagawa sa anyo ng laban sa pagitan ng 2 partido at ang ranggo ng mga nananalong partido ay tataas, pero hindi ibig sabihin nito na may kalamangan ang mga partido na may mas maraming miyembro, dahil sa tinitingnan pa rin nila ang mga individual na nagawa. Mayroong maraming paraan para makamit ang ranggo, sapagkat mahalaga kung gaano kalaki ang naitulong ng isang mag-aaral sa tagumpay ng kanilang partido at layunin ng ranking tournament na suriin ang iba't ibang kakayahan ng mga mag-aaral. Ang mga partido na nananalo ay makakalahok sa mga huling yugto na nagaganap sa isang shadow world, ang mga nasa mga nangungunang siyam ay binibigyan ng titulo na single rankers. Ang mga single rankers ay maaaring mag-angat mula sa beta class patungo sa alpha class, ngunit sa ngayon, wala pang isa na na-promote at ito ay walang bago para kay Roman dahil ang mga alpha ay may malaking kalamangan, at siya'y tiyak na ito'y magiging isang one-sided lamang. Ipinaliwanag ni Bridget na ito'y halos imposible, pero nagulat ang lahat ng sabihin ni Desir na iyon ang dahilan kung bakit sulit gawin ito at iniisip ng mga propesor na hindi karapat-dapat turuan ang mga beta dahil wala silang talento, kaya kung makakamit nila ang titulo ng single rankers, ito ay magpapatunay na mali ang mga propesor. Umaasa si Bridget na maaari nilang mapabagsak ang napakamakakaliwang sistema sa paaralan, at nagtatanong kung sigurado ba sina Roman at Pram na gustong sumali sa partido ni Desir. Sumang-ayon sila at pagkatapos nito, naglakad ang tatlo sa isang kahangahangang state-of-the-art practice facility, ngunit sa kasamaang palad ito ay para lamang sa mga mag-aaral ng alpha, kaya't nagtungo sila sa practice facility ng mga beta. Ito'y isang karaniwang silid at sa totoo lang mas malala pa dahil halos magiba na ito, puno ng alikabok at ang sahig ay maingay, pero si Desir ay puno pa rin ng positibong pananaw at siya'y siguradong magpapa-improve ito sa kanila. Sa kasamaang palad, natuklasan nila na marami silang kasamahan sa silid at habang ang daan-daang daga ay biglang pumasok sa kanilang hideout,
Ang plano ni Deezer ay linisin ang kalat kaso hindi ito nagugustuhan ni Roman na natatakot sa mga daga. Binanggit ni Deezer na aayusin niya ito, kaya't hinangaan siya ni Roman at iniisip ng babae na ito ay maghahanap ng ibang silid pero ipinaliwanag ni Deezer na ang tunay na solusyon niya ay tatakpan ang hideout ng mga daga. Wala na silang ibang pagpipilian kaya't nagsimulang linisin ang lugar at nagawa nila ito ng maganda, ngunit nalungkot si Roman at sinabi ni Deezer na oras na upang magpatuloy, kaya't inakala ni Roman na pauwi na sila para maligo, ngunit sa totoo'y naghahanda na silang mag-ensayo. Agad niyang pinagsisihan ang pagsali sa grupo ni Deezer, pero naalala niya ang kanyang mga layunin at pumunta siya sa pinto kaso pinuna ni Deezer na ang silid para sa ensayo ay nasa kabilang direksyon. Nagsimula ang ensayo sa pamamagitan ng pagsasanay ni Deezer kay Roman upang mapabuti ang kanyang kasanayan sa mahika, ipinaliwanag niya na may kaya na ito at ipinakita ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga hangin na atake na tumatagos sa target. Ngunit nais ni Deezer na makuha ni Roman ang lahat ng atake sa gitna ng target. Nakikita niya na imposible ito pero ipinaliwanag niya na ito ang tanging paraan para matalo ang mga alpha at siya'y tiwala na kaya niya ito at ibinahagi niya ang nakaraan ng patunayan niya ito sa laban. Kinukulit siya ni Deezer sa pamamagitan ng pagsasabing maaaring magpatuloy na maglinis kung gusto niya, kaya't naging inspirasyon niya na wasakin ang ngiti na nasa mukha ni Deezer. Upang tulungan siya sa kanyang pagsasanay, ipinagawa ni Deezer kay Roman na ilagay ang isang bola sa isang bilog at binanggit niyang hindi niya ito pwedeng itapon lamang, dapat niyang manipulahin ang hangin sa paligid ng bola upang ito'y gumalaw, at ang kanyang Windman Magic ay ang kanyang specialty kaya't sinabi niya sa kanya na i-visualize ito. Nagawa ni Roman ito sa kanyang unang pag-attempt pa lang, at na-amaze si Deezer na agad niyang nakuha kung paano ilipat ang bola. Pinuri niya si Roman na magpatuloy at tuwang-tuwa si Roman sa pagbigay ng compliment. Naghahangad si Pram na matuto ng paggamit ng espada, pero ipinakita ni Deezer na wala siyang maibibigay na aral sa kanya at sa kabiguan ni Pram, binanggit ni Deezer na higit nang nauunawaan ni Pram ang kanyang kasanayan bilang isang swordmaster, at dapat siyang sapat ng malakas upang manalo sa ranking tournament sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Hindi sigurado si Pram kung ito'y totoo, lalo na't kamakailan ay kinailangan siyang iligtas ni Deezer kaso alam ni Deezer ang tunay na potensyal ni Pram at kahanga-hanga ito at binanggit niya na dapat gamitin ni Pram ang mas magaang espada, partikular na ang isang Reaper na sandata. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Pram at nag-atubiling makonvince si Deezer kung bakit hindi niya ginagamit ang mas angkop na espada para sa kanyang estilo. Tinukoy ni Deezer na ito ay may kinalaman sa lakas ng kanilang partido, kaya't hinihiling ni Pram na sumama ito sa kanila papunta sa isang lugar. Iniwan nila si Roman kaso maayos naman siyang nag-iisa, dumating sila sa kwarto ni Pram kung saan ipinakita niya na wala siyang ideya kung ano ang hitsura ng kanyang ama, dahil ang kanyang ama ay umalis para kumuha ng gatas noong matagal ng panahon na ang nakalilipas. Ang kanyang ina ay isang karaniwang mamamayan at ang kanyang ama ay isang noble. Ang tanging bagay na iniwan ng kanyang ama ay isang rapier sword at nang makita ito ni Deezer, walang duda sa kanyang isip na ito ang espada na ginamit ni Pram noong hinangaan niya ito sa hinaharap. Ito ay sobrang magaan, at ipinaliwanag ni Pram na pagkatapos malaman na iniwan ito ng kanyang ama sa kanya, kaagad siyang nagumpisa sa landas ng espada at sa ganitong paraan, kapag dumating ang araw na makita niya ang kanyang ama, magiging respetado siya bilang anak na karapat-dapat na gamitin ang espada. Isang araw, nasa kanyang huling araw na ang kanyang ina at sinabihan si Pram na huwag nang subukang makita ang kanyang ama dahil siya ay naninirahan sa isang lubos na magkaibang mundo kaysa sa kanila, di pa nga inilahad ng ina ni Pram ang pangalan ng kanyang ama sa kanyang mundo at sa mundong ito, isang kahihiyan para sa isang noble ang magkaroon ng anak na karaniwan. Kung hahanapin ni Pram ang kanyang ama, inilahad ni Pram na hindi mabubuhay ang kanyang ina hanggang sa kasalukuyan, kaya't ginawa ito ng kanyang ina upang protektahan siya at ipinaliwanag ni Pram na sa kabila nito, desperado siya na naghahangad pa rin siyang makita ang kanyang ama kaya't sumali siya sa Heaven Academy at umaasa na makakuha ng mga clue. Ipinaliwanag niya na may dala siyang espada ng papuri upang matulungan siyang hanapin ang kanyang ama, kaso nag-iba ang tono niya at nagpakita ng galit nang malaman niyang walang halaga ang espada, na ito ay hindi karapat-dapat para sa isang maginoo. Nasiraan ng loob si Pram dahil inakala niya na iniwan sa kanya ang espada ng kanyang ama dahil sa pagmamahal nito sa kanya, ngunit hindi pala ito ang totoo kaya't tumanggi si Pram na gamitin pa ang espada na iyon.
Kinabukasan, masipag ang lahat sa kanilang pagsasanay at madali para kay Roman na ilagay ang bola sa loob ng bilog, at nagmamalaki siyang ipinagyabang na natutunan niya lang ito sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit mabilis na nasira ang kanyang kasiyahan nang pagsabihan siya ni Deezer na hindi nananatili sa loob ng bilog ang bola. Tinitigan siya ni Deezer habang iniisip ang regalo na natanggap niya at bigla siyang nagkaroon ng ideya. Nagtanong siya kay Pram na ipakita ang repair sword, ngunit sinabi ni Pram na hindi na niya iyon iniisip at tinangka ni Deezer na makonvince siya, pero namumutla si Pram nang biglang sabihin na ang dahilan kung bakit hindi niya maipakita ay dahil ito'y ibinenta na niya. May mabilis na pagtingin tayo sa isang tindahan kung saan may ilang masamang lalaki ang may planong masama sa espada ni Pram, kaso dito na nagtatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.